Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, panibagong medical assessment kay Duterte, ipinag-utos ng ICC. 3.8 milyong pisong halaga ng shabu na samsam, 3 arestado sa bypass sa Iloilo City. Pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno, ipinanawagan ng grupong ATO. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinag-utos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang panibagong clinical assessment kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung may kakayahan siyang humarap sa paglilitis. 3 eksperto sa forensic psychiatry, geriatric at behavioral neurology at neuropsychology ang magsasagawa ng pagsusuri upang alamin kung nauunawaan ni Duterte ang mga kaso laban sa kanya, ang proseso ng paglilitis at kung kaya niyang makipag-ugnayan ng maayos sa kanyang mga abogado. Inatasan ng ICC ang mga eksperto na isumite ang kanilang ulat bago ang Agosto 18, bago ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis sa Nobyembre 30. Kasabay nito, pinayagan din ng ICC ang kahilingan ni Duterte na amyendahan ng ilang restriksyon sa komunikasyon habang nasa detensyon, kabilang ang muling pakikipag-ugnayan sa isang individual na hindi isiniwalat sa mga pampublikong record. Aabot sa 3.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Police Regional Office 6 o Pro 6 sa isang buy-bust operation sa Barangay Tacas, Haro, Iloilo City noong Hunyo 11. 3 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto, kabilang ang isang 48 anyos na babae na itinuturing na isang high-value individual o HVI, isang 25 anyos na lalaki at isang 17 anyos na menor de edad. Na-recover ng mga otoridad ang humigit kumulang 555 na gramo ng hinihinalang shabu, buy-bust money at iba pang ebidensya. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang ang menor de edad ay isinailalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office. Nagdaos ng kilos protesta ang August 21 Movement o ATOM sa Ayala Avenue sa Makati ngayong linggo bilang bahagi ng kanilang kampanyang Roar Against Corruption upang igiit ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Sa kanilang programa sa harap ng rebulto ni dating Senador Ninoy Aquino, nanawagan ang grupo para sa pagsisimula ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte, pagbibitiw ni Senador Alan Peter Cayetano at pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal na umano'y tumulong sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binatikos din ng ATOM ang naging pagbasura ng mga kaso kaugnay ng yaman ng pamilya Marcos at ang umano'y mabagal na aksyon ng administrasyon laban sa korupsyon. Ayon sa grupo, patuloy nilang isusulong ang panawagang papanagutin at kasuhan ng mga opisyal na sangkot umano sa katiwalian sa pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.